Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Teka lang, yung buhok ko. Aris, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 28 to July 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, sa mga nag-hype ng aking video, salamat po. Kung gusto mo na ang energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, ilalagay ko lang niya sa screen yung Facebook ko, no? Hala. I-check nyo na lang para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading, hindi personal reading, energy reading. Ibig sabihin, ano man ang iyong gender, okay? Kuhanin mo lang talaga yung sa'yo dito. Gawin yung guide, yung mga warning. Hindi yung negative, warning yon. Kasi syempre, bibigyan kayo ng babala or warning para maiwasan nyo, i-reverse nyo, i-analyze nyo, i-reverse nyo, gumawa kayo ng paraan paano nyo siya may iwasan. Ganun yung pag-a-analyze ha. Hindi yung porkit ano yung sinabi ko dito, hindi nyo na siya iiwasan. Mangyayari nga yun. Okay? Meron kang 1, 8, 20, 28, 36. Virgo, Libra, Gemini, connected ka sa kanila or magkakaroon, ay Scorpio also, magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, nagkakaroon ng medyo emotional, ano, sa iba sa inyo. You're feeling emotion o may mga bagay ka ikinalulungkot o nagkakaroon ka lang, pwede rin kasi na nagkakaroon ka ng reflection from the past, kaya medyo nalulungkot ka, pwedeng na sa medyo may kalungkutan o feeling emotional sa iba sa inyo. Andito rin yung point na parang magkakaroon ka ng mga questioning, quarrel sa isang batang lalaki or itong tao na to is mas bata sa iyo. Yun ang nakikita ko ha. Or pwedeng siya yung hingi sa'yo ng suporta o kaya is ikaw sa kanya o kaya naman magkakaroon ka naman conversation. Pwede rin siya, isa siya sa, pwedeng siya yung sa iba ha, pwedeng siya yung na may stress, may lungkot o pinagdadaanan. Pwedeng ganun, no? Sa iba sa inyo. Or ikaw is magkoconnect sa kanya kasi may pinagdadaanan kang ganun. Pwedeng nandun sa point na yun. Kung ano man yan. And then also, kasi vice versa naman yun eh. And then also, there's an end, may ending situation ano, sa'yo, Aris. Hala, ano yun? Hala, lumilindol. Op, 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 op. Anong oras na? Okay. Lumilindol na talaga, ano? Okay, let's begin. Sabay ganun eh, na napahid to eh. Kasi parang alam mo yun, yung nagja-jump siya, tapos gumagano siya. Una jump, tan 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 tan, gumagano siya. Kaya medyo parang, kasi pag nagtuloy-tuloy yung jump, yun ang pinakadelikado sa lahat. Kasi yun yung nangyayari nung nag-tsunami dito, ganun na ganun, as in, tuloy-tuloy kasi yung jump noon. O di ba nagkwento pa ako, kaya nung nasa labas, lumabas ako noon eh, kasi yasumi ako noon. Tapos nakapanjama ako, maginaw nun. Tapos paglabas ko, ano ba yung daan, alam mo, makikita mo yung daanan talagang nabibiyak sa harapan mo na akala ko end of the world. Diyos ko, may sabi ko, ano ba guys? Naku po Lord, end of the world na ba? O, di ba naikwento ko pa sa inyo. Basta pagka ganun ng medyo, basta nakakatakot yun. Okay, begin. And then yun nga, ang nakita ko, nakita ko dito sa inyo, may ending situation. Maraming tao eh. Hindi ko alam in what way. Sana, either pinag-uusapan ka, or sana mga walang buhay. Siyempre, palagi ko talaga nakikita sa inyo yan. Hindi ko alam why. Siguro, you need to prepare or mag-check kayo sa mga mahal nyo sa buhay, magtanong-tanong kayo. Kasi, ingatan din natin yung sarili natin, no? Kung may mga maintenance tayo, kung may mga konting nararamdaman tayo, we need to be aware. Ikaw or mga mahal natin sa buhay. Okay? Basta pray lang kasi yung prayer talaga sobrang laki ng maitutulong. Tsaka gawin lang natin yung yung mabuti kasi kung gagawa tayo ng mabuti, talagang yung manifestation natin, ibibigay niya. We're blessed talaga. Yun. Well, alam ko naman na gumagawa naman kayo ng mabuti. Kasi minsan, di ba, pagka iniisip mo pa lang, isinasabi nila na masama na yun.
Siyempre hindi ko naman itatanggi na malinis ako, hindi naman. Siyempre tao pa rin tayo, nagkakasala, nakakaisip ng hindi maganda, alam mo 'yun? O 'di ba nagkuwento talaga ako, 'yun ang ano, may disease or may illness 'no, basic man na illness 'yan or may mga mararamdaman na hindi maganda, magkakasakit, mag-ingat kayo 'no, 'yun na din sa sitwasyon na 'yun. And then sa ang nakikita ko dito, may mga kalungkutan, burden, or may mga big problem sa iba. Also, there's a loss situation. Always kung nakikita talaga yung loss situation ha, maraming ibig sabihin ng loss. Pwedeng loss of hope, loss of someone, loss of pet, loss of valuable things, or any, basta loss, ha? Basta loss. Yun ang nakikita sa iba sa inyo. Pwede may mga connected sa'yo, mga gano'n, makaka-receive ka lang ng message o kaya ng news na gano'n, na ganyan. Puwedeng gano'n sa iba ha, puwedeng hindi naman sa inyo tumama, puwedeng maka-receive lang kayo. Kasi may mga news and messages din kasi ako nakikita dito. May mga activity or duty activity ka daw na gagawin, maaaring magiging busy yung iba sa inyo or magpapaka-busy or puwede rin kasi na busy talaga yung pag-iisip niyo this time ano, or marami lang siguro na gumugulo sa isip niyo, puwedeng nandun sa point na yun. Depression, stress and depression, and then basta have faith, always have faith lang din ano sa nakikita ko sa'yo dito. Basta do your passion, tsaka do your duty, ang sinasabi rin dito. Meron ako nakikita na ano, na may something, hindi ko lang if you are in a networking o talaga pinag-uusapan ka, TikTok, Reels, Facebook, o ano mga social media that you have, o kaya naman may mga group of person, ako na nakikita, tulad sabi ko, di ba maraming tao, kung saan connected yun, pwedeng connected sa mga nasabi ko kanina, o kaya is magkakaroon ka ng connection sa kanila, di ba? Or ikaw kukonek ka sa kanila. May mga outdoors sa iba sa inyo, siguro may mga paglabas, either may mga kasiyahan man yan, may magkikita-kita man yan, o may mga pasasalamat, or sa iba is papuri, pwedeng nandun sa point na yon. Or pwedeng iba sa inyo kasi is may mga problema kayo sa kaperahan, sa trabaho, ganyan, nandun sa point na yon, no? Hmm. Yun ang nakikita ko sa iba. Hmm. Yan, baka iba sa inyo you're in a public situation o kaya pwede rin kasi na may pupuntahan ka maraming tao o kaya naman yung trabaho mo talaga is marami ka nakakasalamuhang tao, mga ganun, o kaya maraming maraming tao talaga sa pinagtatrabahuhan mo, mga ganun. O kaya may teacher ka, doctor ka, caregiver ka, nurse ka, o kaya is ah ano yun yung sa mga nagsisilbi sa simbahan, mga servitude, alliance, mga ganyan. No, pwedeng nandun sa iba sa inyo. Bigla ang mga magaganap o mangyayari, meron. Meron may burden or parang may bigat na sa iba sa inyo may bigat na pinagdadaanan. Kasi may mabigat akong nakikita. Siguro yung bigat na yon, either nag-start na yon sa iba, na hanggang ngayon bit-bit pa nila yon, or sa iba dito is ngayon pa lang magsisimula. Sana wag naman syempre, di ba? Ano naman yun. Have faith lang. Energy ni Aries. O pwede naman yun yung mga nakaraan na sitwasyon mo na hanggang ngayon bit-bit mo pa talaga, di ba? Ay, ano ba yan? Ay, oo. May nakumpine. May nagpapadoktor ba? Hospital. Check up. Your energy. Okay, when it comes sa yung energy, sa energy mo is may mga movement na akong nakikita sa iyo. No? O kaya may mga naiisip ka na gusto mo nang i-move, gusto mo nang i-pursue, na doon sa point na yon. O kaya may mga bagay ka na naiisip na gusto mo nang desisyonan, o kaya naman pwedeng may makakausap ka na isang lalaki, or kakausapin ka niya, or kakausapin mo siya, pwedeng magkakaroon ng ganun. Pwedeng na doon sa point din na may mga may mga sitwasyon na
mas magpo-focus ka this time, pupukusan mo siya. Pwedeng na doon sa point na yon, o kaya naman magpuput ka ng effort sa sitwasyon mo, sa desisyon mo, at gagawin mong lahat doon sa sitwasyon. Yun. Sa energy mo, andun yung pag-iisip. Andun yung thinking of decision making. Andun yung point na may gusto kang gawin, aksyonan, sabihin, i-move, desisyonan. Nandun ka sa point na yun. Ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba dito mga travel to. Siguro mga pag-uusapan related to a travel, o kaya may taong ko-connect sa iyo who is in a distance, or ikaw ito sa kanya. O kaya naman, syempre may pupo ako dito. O kaya naman is, basta vice versa mo na lang. Yung mga ganun. O kaya kung may travel ka, malayo o malapit yan, mga ganun. Sa iba dito, new beginning happen na to ha. Yan, may mga magsisimula, may mga creativity ka na gawin. Either you're starting a new project, you're starting a new job, you're starting something opportunity, mga ganun. O kaya may mga action or creation ka na gagawin. Parating kay Aries. Parating po kay Aries. I-ano nga natin yan. Lapit natin dito para kita. Dali ah. Kailangan ko itong sumahin. Sumahin ate. Uy. Ba't ang lungkot? Chat mate. Okay, parating sa iyo. Ba't ang lungkot ng barahan mo? Parating sa iyo, meron ka daw mga iniisip na sitwasyon, pero natatrap ka dun eh. Maybe you're feeling trapped, you're feeling stuck, you're feeling stagnant. Kumbaga, may blockage, no? Pagdating sa iyo, may blockage siya. Handun yung sadness na nakikita ko sa'yo dito, sobrang stress, struggle, or maybe, basta may mga problema akong nakikita sa'yo na, siguro, you are more on focusing sa sadness, or pwede rin kasi na you feeling abandoned, you feeling rejected, or pwede kasi sa iba sa inyo, may mga pinagdadaanan o pagdadaanan kayo na hardship sa buhay. Pwedeng nandun sa point, pwedeng sa financial, pwedeng nandun sa point na yun, or pwede rin sa, sa sarili nyo, di ba? Pwedeng sa mga opportunity or mga idea mo na hindi na-pursue pa, baka puro isip ka lang, di ba? Yung iba sa inyo is napofocus daw kayo sa painful ng sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito nagkakaroon ng negative thought, nagkakaroon ng self-imprisonment. Yun. O kaya is, nagkakaroon ng victim mentality. Sa iba, siguro, yung may mga makakausap kayo o kakausapin kayo na medyo mapufrustrate ka, pwedeng na doon sa point na yun, or sila ito sa'yo. May mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa'yo dito, no? Medyo nahandun din yung point na hindi, masyadong feeling emotional, may mga bagay na iniilusyon yung iba. Andun yung point na siguro hindi nyo alam kung kakaliwa ka ba o kakanan ka, o paano ka makaka-release dito sa sitwasyon na to, paano you want to escape, kumbaga nahandun sa point na yun, you want to release, you want to escape, gusto mo ng freedom, alam mo yun, nahandun sa point na yun. Parang handun yung gusto mong lumaya sa isang sitwasyon na medyo na-stuck o na-stagnant ka. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, ang nakikita ko rin dito is may mga time daw na mananakit yung ulo mo o yung paa mo. Siguro nga baka stress nga yan, sa sobrang hirap o burden. May mga sitwasyon daw na you still holding, parang hindi mo pa siya kayang i-let go, hindi mo pa siya mapakawalan, o hindi ka pa makapag-move on, maybe sa iba sa inyo na may paghihintay ako na nakikita sa iba sa inyo. Maaari may mga hinihintay yung iba kung sa aspeto ng buhay mo yan.
sa nakita ko dito. Andito rin yung point na medyo may struggle ako nakikita sa iba sa inyo, no? May mga struggle situation na pinagdadaanan or pagdadaanan. Sa iba sa inyo, siguro nga busy yung isip nyo o kaya naman is, it's more on decision making na medyo nagsistruggle ka raw. Yun. May tao nga dito matigas ang ulo eh. Sana hindi ikaw, pero may taong matigas ang ulo sa nakita ko dito. Alam mo kung iba dito, nakikita ko sa iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng mga new idea eh. No? Para may mga gusto kang desisyonan eh. Nandun naman yung determinado ka naman sa sitwasyon. Yun nga lang siguro nagtiting ka lang talaga ng negativity, pero yung nandun sa point na yun, siguro iwas ka na lang dun sa sitwasyon ng gano'n. Yun ang nakikita ko. Sana naman walang nakulong ano. Sana walang nasa kulungan, walang makukulong, or walang mauospital, walang, di ba sabi ko para may confined situation. Sana wala. Sana i-check nyo lahat. I-check nyo, no? Sa iba sa inyo, may mga ano kayo, sakit kayo sa dugo, ha? Kung ano man yung sakit sa dugo nyo, ipa-check nyo sa iba sa inyo. O kung may mga nararamdaman pa kayong ibang ano, kasi may tao dito na kailangan ng self-care. Hindi ko alam why. Yun, maaaring magkakaroon ka ng connection sa isang babae, no? Or ikaw ang kukonek sa kanya. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo, but still this a mother figure ako nakikita dito. Pwedeng isa siya sa nakapagbibigay sa'yo ng stress or nag-aalala ka sa kanya or nag-aalala siya sa'yo, di ba? Vice versa. Pwedeng doon sa point na iyon. So nakita ko dito. Mag-ingat ka rin ano, Aris. Ang payo ko lang sa'yo kasi may taong kasing galit sa'yo or ikaw ang galit sa kanya ha. Merong tao na nagpapalipad hangin, may bulong, o may ano tawag dito? Alam mo yung ano, yung mga Latin word na salita? Yun. Pwedeng may tao na nag-iisip sa iyo when it comes to misfortune o kaya is may tao na sa iba sa inyo is may tao na may dark thought pagdating sa iyo. Kumbaga is palihim kung gumawa, no? Palihim kung ano 'yun? Basta palihim siya. Hindi ko alam kung ano yung ano eh. Susundutan ko sana ng kasi. Basta palihim ang trabaho niya o palihim siyang kumilos. Ganon. No? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede rin kasi na may lumayo, umalis, tumalikod, kaya medyo na-stagnant ka o nag-struggle ka this time ano, sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kung titingnan ko nga sa'yo dito, may lalaki. Ang nakita ko kasi dito, yung isa, bagay, lalaki una. Tapos, kasi either dalawa or tatlo yung maayaw sa'yo. Hindi ko lang alam, basta may lalaki at babae. Hindi ko lang alam kung dalawang babae ba yon o isang lalaki or dalawang lalaki ba yon o isang babae. Sa iba, pwedeng sa iba sa inyo, tatlo yon o dalawa lang. Diba? Lalaki ba yan o babae? Yun na nakita ko. Dapat iwasan. Pwedeng sila yung may mga dark thoughts sa'yo o kaya yung may mga lihim na nakakay sa'yo. Huwag sana ikaw to ha. Pwedeng iba sa inyo, isa lang yun. Dapat iwasan. Okay. Dapat iwasan. Iwasan mo, syempre yung hindi, is not to find peace. Umiwas ka sa mga away, tension, gulo, battle, ganyan. Medyo habaan mo pa yung pasensya mo sa nakikita ko siya dito. Huwag ka masyadong overthinking, no? Huwag ka masyadong overthinking kasi hindi rin yan makakagot para sa iyo, no? Baka magkasakit ka lang din. Iwasan mo na hindi ka mag-start again to a new beginning into your life. Kailangan, you need to fix yourself, you need to fix something, o kaya handun yung point na, kailangan mong maintindihan yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo at or intindihin kung bakit nangyayari o nagaganap yung sitwasyon. Ano yung punot dulo, ano yung solusyon. Hindi mo kailangan magmadali. Mag-slow ka. Kasi pag nagmamadali ka, baka may ma-miss ka. No? Mas lalo lang
hindi magiging maganda yung outcome o yung magiging solusyon, no? Slowly but surely, no, ang sinasabi dito. And then, iwasan mo yung makipagkompetensya. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. To compete, no? Yan, pakipagtalo, magkapagsalungatan, ganyan, mapanghinaan ng loob. Tsaka kung, kasi you need to invest more to yourself, no? Sa nakita ko sa ito, you need to start to invest to yourself, you need to create and make a plan na doon sa point na yon. Kailangan mong mag-focus, kailangan mong lakasan yung loob mo. No, huwag ka mag-go to the flow. Kasi, ikaw, bahala ka kasi sarili mo naman yan eh. If you want to go to the flow, well, it's your choice, di ba? If you want na umiwas ka sa mga struggle, ikaka-struggle mo, gawin mo. If there is something na need to fix, fix it. Di ba? Kasi kung mag-i-stay ka doon, mas lalo ka mag-struggle. Pag-isipan mo maigi. Or kung may mga bagay na kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Di ba? Speak out. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aries in love. Uy, make a wish upon a star. Alam mo, may nag-aano sa'yo. Oh. Sana ikaw. Sino kaya siya? Sabay ganun eh, no? Or maybe this is you. Love. Love, can't you see I'm alone? Diba? Tama. Can't you see a little love? Ala, tumama yung kanta ko sa score, do. Diba? Love, can't you see I'm alone? Tapos star, a little love. Tapos nalulungkot siya. Ang galing. Ano ba? Universe. Kaya hindi ako marunong kumanta. Go, go, go. Okay, kung single ka, star again, oh. Starlight, star bright. Okay, kung single ka, ano yun, universe? Another message mo na ha. Hindi mo natulad. Meron ka ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng ito is text message, communication, or news. Malulungkot ka. Or pwede rin naman na doon sa point na related siya sa pera, sa family, or sa trabaho. Yun ang nakikita ko ha. O sa kamag-anak, maybe sa iba. Yun ang sabi. Kasi basta kung ano man yan, pwede mga revelation, mga ganun. Ako nakikita. Okay, sa mga single diyan, sa single diyan yes, meron ako nakikita dito, isa hanggang dalawa. Maaaring magkakaroon ka ng choices sa buhay mo. Pero yung isa dito, kilala mo na to. Nagkakaroon ka lang siguro ng choices, no? Yun. Pero, mag-ingat ka na lang kasi dito sa sitwasyon, sana hindi ikaw ito, no? Baka ikagulat mo, third party ka pala. Or ikaw ang gumagawa ng third party. Ingat ka na lang. Huwag kang padalos-dalos, no? Pwede kasing mapasok ka sa hindi magandang koneksyon. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng hiwalayan. Alam mo yun, dun yung pag-iwan sa ere, no? Sa nakita ko dito. Maaring matagal na rin ito, no? They try to heal or maaring nakahil na rin yung isa sa inyo or bago man niya nagkahiwalay o luma na kayo nagkahiwalay within the 1, 2, 8, 10, kung ilang years man yan, no? Sa iba sa inyo, 3, 11, something. Or baka months man yan, or araw, or years. Ganyan. Kung ilan man yan, ano? Sa nakikita ko sa iba sa inyo is, dito sa sitwasyon kasi,
Oo, yes, nagkaroon ng mga pagbabago when it comes to this connection, no? Maaring matagal na rin ito na naramdaman mo na nagkaroon na ng unti-unting pagbabago, no, sa connection. Na siguro nahantong na lang talaga na medyo nahirapan ka, pumili, tinanggap mo siguro for a while na yung sitwasyon, pero dumating yung point na siguro ikaw na lang din yung nag-abandon or iniwan ka talaga niya sa ere. After nun, siguro umalis ka na lang din, 'di ba? Nagkaroon naman din ng pag-alis o pag-iwan sa ere o pag-aabandona ng isa sa inyo. Pero kung titingnan ko dito sa sitwasyon, they still spying you or nandun yung point na maaring napag-uusapan ka ng mga kakilala niya o sa iba sa inyo nagtatanong-tanong siya sa same kung may mga same kayo na kakilala, kung may mga social media kayo, tinitignan-tingnan niya yun, puwedeng nandoon sa point na yun, 'no? Or maybe both of you naiisip niyo yung bawat isa, 'di ba? Nandun yung point na nag-iisip pa rin ng magkakaroon pa ba kami ng pagbabalikan, magkaka-resetting pa ba kami, mga ganyan. Puwedeng isa sa inyo nag-iisip pa rin ng gano'n or nandun yung ano yung thinking when it comes in this connection in the past. Yun ang nakikita ko dito. Sa mga may mga third party naman, yes, may mga third party ako nakikita dito sa inyo kasi nandun yung attraction. Siguro yung iba lang sa inyo, choose nyo, choose nyo. Pinili mong, baka naman kasi ikaw gumawa nito, di ba? Pinili mong pumasok sa isang sitwasyon eh, di ba? Well, i-accept mo. O, wag kang malungkot. Di ba? Kailangan mo ma-accept. Kailangan ready ka sa lahat ng magaganap o mangyayari with come disconnection. Eh, kung wala na, hindi ikaw naman yung third party, nasa sa'yo yung choice na to. No? Nasa sa'yo na. Kung sa tingin mo, hando na yung disappointment talaga, tanungin mo yung sarili mo, worth it pa ba ako dito sa relasyon na 'to? Masaya pa ba ako? 'Di ba? Pag-isipan mo, pag-aralan mo, siyasatin mo, 'di ba? Basta 'wag mo lang kakalimutan yung halaga mo, okay? 'Yun ang pinaka-the best sa lahat. You need to heal, no? You need to heal to yourself, nandun sa point na 'yon. And then kung kayo naman is walang third party relationship, siguro nagkaroon kayo ng mga hindi magandang sitwasyon, may mga pagdadaanan kayo na kalungkutan pagdating dito sa koneksyon na ito. Unti-unti magkakaroon ng pagbabago sa koneksyon. Andun naman yung nagbibigay naman ng effort. Yung isa, handun yung pagbabalue, handun yung attraction. Yun nga lang, may mga sitwasyon daw na pagdadaanan na challenge yung relationship na ito. Either both of you or sa kanya or sa'yo. May pagdadaanan na kayo. May mga ikakagulat na sitwasyon na pwedeng maganap o mangyari na hindi inaasahan. Yun ang nakikita ko. Sa iba, sa mga nagkahiwalay, ay may mga third party, sana kung mahal mo talaga yung tao or mahal kayo niya kasi merong pag-iwas o paglayo o pagtalikod na magaganap sana hindi humantong sa breakup. Pero nasa sa inyo pa rin yun dito sa sitwasyon niyo, yung mga walang third party, may mga kalungkutan man na maganap sa connection na ito, magkakais at magkakaayos 'no, sa nakikita ko dito. Pero ang the point kasi dito is yung pag-uusap na magaganap o mangyayari sa inyong dalawa. Yun ang nakikita ko dito. Magkakaroon ng pag-uusap na medyo hindi ko alam kung hindi kayo magkakaintindihan o magkakaroon lang ng disappointment o may mga ganun lang, may mga konting frustration. Kapag may mga ganung sitwasyon, mas habaan ng isa yung pasensya, para hindi rin magsalpukan yung dalawa. Sa nakita ko dito, yun, ako nakikita dito sa iyo. Masabaan mo pa o baka naman may mga bagay o sitwasyon na kailangan yung baguhin sa isa't isa, di ba? Para mas maging matatag yung connection. Ang daling magsalita, pero ang hirap pag ikaw yung nandun sa sitwasyon. Alam mo yun? Ang hirap. O baka naman meron pa kayong mga past trauma, di ba? Pwedeng nandun sa point na yun. O baka isa sa inyo is hindi pa totally nakakapag-heal. Mga ganun sitwasyon.
Money, trabaho, Aris. Okay, when it comes sa trabaho mo. Sa trabaho mo, ginagawa mo naman daw yung lahat, no, ng sitwasyon. Kumbaga, nahandoon yung point na maaring iba sa inyo talaga is napaka-very care mo naman din at aware ka naman din sa trabaho mo kahit papaano. So, nakita ko dito, ginagawa mo naman yung tama. Alam mo naman yung tama sa mali din. Nandun din naman yung mga successful or stability ng iba sa nakita ko sa iba sa inyo. Sa iba, siguro may mga bagong trabaho kayo o kaya may mga naiisip kayo na gusto nyong gawin, gusto nyong aksyonan, gusto nyong desisyonan, pwedeng nahandun sa point na yun, ano, ako nakikita sa'yo. Sa pera mo, mag-ingat ka lang sa mga kasamahan mo sa trabaho. Siyempre, hindi naman lahat yun kasi magiging good para sa'yo. Diba? May mga tao talaga na hindi sila, kumbaga is, ano lang sila sa'yo. Mag-go to the flow lang sila sa'yo. Kumbaga, aayon kuno. No, aayon kuno, pero may konting thinking, no, na doon sa point na yon. May mga nagsisinungaling sa iba, ganun. Sa iba, kung sa pera mo is uunahin ko ha, yung sinasabi ng card, gawin mo daw yung lahat para mag-success sa buhay mo. No, nahandun yung point na sa pera mo mas maging very creative thinking ka daw, mas maging aware ka daw, ang sinasabi dito. Titinan ko naman, hindi ka naman sayad sa nakikita ko sa iyo dito, no? Sa nakikita ko dito sa iyo. Kumbaga, kung may mga sitwasyon na kailangan desisyonan, kung aksyonan, kung may mga bagay na kailangan itama, itama. Yun na nakikita ko sa iba ha, pagdating sa inyong kaperahan. Yun. May mga sitwasyon ako na nakikita na maaring may susuportahan ka o sinusuportahan ka pagdating sa pera. Or pwedeng mahihingi sa'yo ha, vice versa. Or sila ang susuporta sa'yo. Yun na nakikita ko ha, sa iba sa inyo. But you try to make it balance yung sitwasyon sa nakikita ko sa'yo dito. Pero darating sa'yo yung magiging busy ka rin eh. Yung iba sa inyo, magiging busy daw kayo. May mga pinag-iisipan kayo eh. Na siguro, may mga gusto kayong gawin, gusto nyo i-pursue, or we have an idea, mga ganyan. Ako nakikita, pero may darating sa'yo. Ay, may 3 of Swords ko. Sa pera mo, sa trabaho at pera, mag-try balansehin mo lang muna yung pera mo, no? Kasi medyo baka maging matumal ka ngayon. Within 2 to 3 to 4, ganyan, weeks man yan or months man yan, medyo mas maging aware ka na lang muna sa meron ka ngayong kaperahan, sa nakikita ko sa iyo dito. Yon. Basta ang gawin mo lang is maging very creative ka lang, maging wise ka. Diba? Mag-focus ka lang, making things happen. Yan. Kailangan mo rin kasi mag-create din. Yun ang sabi. Ingat ka lang din. Wala naman ako nakikita na kung ma-scam ka, hindi. Wala naman. Siguro mga pagtulong o suporta, ganyan. Yun ang nakikita ko. Kung may mga party-party o kaya mag-chill-chill, yan. Okay naman gawin mo. Nasa iyo naman yun. Pero, syempre, be practical lang din. Diba? Baka iba sa inyo may mga darating na project after ng mga sinabi ko kanina. Arigato namaste, God bless.